Iginiit ng isang ekonomista na ang kakulangan sa matibay na pamamahala at pabago-bagong polisiya sa sektor ng turismo ang nagiging hadlang sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas at sa pag-akit ng mga investors. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Inahayag ni DepEd Secretary Arsenio Balisacan na turismo ang isa sa pinakamalaking potensyal upang makahikayat ng mas maraming investor sa bansa. Kasabay ito ng paglabas ng datos ng PSA na bumagsak sa 3% ang GDP growth ng Pilipinas sa ika-4 na quarter noong 2025. Ngunit ayon sa ekonomisang si Cora Guidote, isa sa dahilan ng mabagal na pagbangon ng ekonomiya ay ang pabago-bagong pulisiya ng pamahalaan sa turismo, lalo na para sa mga turista mula China na isa sa may malaking tourist arrival sa bansa. Dapat maging friendly tayo sa China kasi yan ang pinakamaraming turista na dumadating dito dati. Ang laki na ng binagsak niyan. So, ewan ko ba, ang pulisiya ng Pilipinas tapos ang ingay-ingay pa ng mga senador. Isa rin anya dito ang agresibong mga pahayag ng mga opisyal ng bansa laban sa China na isa sa may malaking tourist arrival sa bansa. Nakakasama sa turismo, nakakasama sa business. Kasi alam mo, pag may galit na naririnig sila, galing sa mga, very senior officials, mga senador. Tapos gagamit ng words na FU, di ba? Anong klaseng, syempre, galit yung naririnig nila. So, pag ang isang opisyal galit, may security implications yan. Parang tinatakot mo yung mga tao dun sa bansang yun. Ba't sila pupunta dito? Kung takot sila, diba? Ba't matatakutin? Anya, bagamat host ang Pilipinas ng ilang aktibidad ng ASEAN, kung hindi maayos ang direksyon ng turismo at diplomasya at ang kasalukuyang pamamahala ng gobyerno, posibleng maging transit point lamang umano ito habang ang aktual na kita ay napupunta sa mas handang mga bansa sa rehiyon. Kaya yung mga investors ayaw pumunta dito kasi hanggang ngayon, bad governance. I'm saying it straight. The governance is very bad at the moment. And investors are always looking at good governance as one of the metrics. Sa huligit niya, kinakailangan ng matinding reforma sa gobyerno, accountability at transparency sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas humahal, Prince Tripoli, SMN News.